Hey there, Capricorn. So before we start your June 2025 reading, let me just make bati muna lahat. Hi and hello new subscribers. My name is Yan. Welcome po dito sa ating mga returning tambayers. Thank you sa inyo walang sawang love and support na binibigay sa akin. So if hindi niyo pa knows, meron po tayong other channel. Link is down below sa ating description box. Cups. Kaya kung interesado kayo dyan, may collective readings din tayong freshly ina-upload every day. No? So no matter what your zodiac sign is, pwede kayong makinig at manood. Basta just take only what resonates. No? At malaya rin kayong mga babes kung gusto nyo i-claim yung mga messages, gawing guidance or not. Plus, wala tayong gender, pakatandaan, babae, lalaki, LGBT, everybody welcome. Possible rin na magkapalit-palit yung mga roles kasi general reading ito. And at the end of the day, you have your free will ha, na pwede nyong gamitin. No? So as you can see, hexagon ang shape ng ating deck. So we're gonna do the upright position for this one. Pero kung makuha natin ang specific card in reverse position, then we're gonna do the reverse meaning for that specific card. No? Kasi iba-iba yung mga messages. Okay, kung may cross-watchers dito si Capricorn, welcome ka rin. At kung may Capricorn placement sa kanilang natal/birth chart, welcome din kayo. So let's go ahead and check these messages right here for your June 2025 Capricorn. What does Capricorn needs to know? Thank you so much Archangel Michael and Angel Gods para sa palagian po ninyong presence. So reading ni Capricorn, can we get messages right here for Capricorn please? Anong dapat na malaman ng mga messages ni Capricorn para sa buwan ng Hunyo 2025? Capricorn's messages June 2025. Capricorn's messages June 2025 please. Ayan. Para lang tayo nag-aano sa lobby. Paging Capricorn's messages. Please go to the lobby right now. Capricorn. Ayan. Okay, yun. Gotcha. So, Capricorn, let us see ano itong mga mensahe for you, babes. So, Cups, you do have here the energy of the Ace of Pentacles. We also have here for you, Capricorn, the Ace of Wands. Oh, 2 aces na agad. We also have here for you, Capricorn, the Hangman. Present din dito sa iyo guys, 7 of Cups. Here din po for you, Capricorn, excuse me, 4 of Wands. Present din dito for you guys, 6 of Swords in reverse. Nandito din at the bottom of the deck for Capricorn ang Page of Cups. Andito din for you guys ang 9 of Swords and the Page of Swords. Just take how this resonates. Okay. So, yung iba sa inyo, maaaring single mom or single dad dito, no? May mga ganong lumabas, no? Yung iba sa inyo, maaaring meron dito na parang nagpapasaway ang inyong anak, no? Kung may anak na kayo, ha? Unahin na nga natin yung message na yun, pero hindi yun mag-resonate sa lahat, no? Okay? May message dito for those na may mga anak na, parang nagpapasaway ang inyong anak dahil nagsastart na siya sa kanyang puberty stage, parang nandoon siya sa klase ng energy na maaaring meron na tong crush, no, at boyfriend-girlfriend, no, pero parang nagkakaroon rito ng paghihigpit, no, pero parang ayaw niyo naman silang as in magrebelde, pero matigas ang kanilang ulo, yan. So, when someone, no, is meron talagang anak, no, na nasa teenage stage, no, puberty stage, mahirap talagang parang rendahan, no, yung mga kids, no, lalo na dyan talaga yung pugso ng damdamin, no, so ang iniiwasan nyo lang naman is early yung early pregnancy, no? Kung sino man ito. No? Kasi nakita ko dito parang may crush ang anak ninyo at posibleng siya ay, alam mo na, no, relasyong bata-bata dito, no? Pero maaring mauwi sa maagang pag-aasawa, no? To the point na baka hindi siya makapagtapos. And getting that type of energy na maaring ito ay high school or elementary, malapit na mag-high school. Yan, no? Basta nag-aaral pa.
parang baby pa talaga siya sa inyong paningin, no? Pero mukhang hindi mo siya makontrol dito, no? Kasi with the Nine of Swords energy, na mo problema kayo, paano nyo ba ito makokontrol, no? Nang hindi ninyo as in malalayo ng loob ang inyong anak sa inyo. Ano? So, yun talagang challenge ng every parents, no? Pero parang meron dito na parang ngayon nyo pa lang ito na-experience, lalo na yung mga may anak dyan, no, na ganyang edad. Yan. Kaya nyo yan, mga babes, no? Magtulungan na kayo ng partner mo if you have a partner, no, sa pagpapalaki, no, ng inyo rito mga anak, no. Alam kong dumaan din kayo dyan, kaya alam niyo yung ganyang feeling, no. Kasi maaring nagkaroon rin kayo ng ganyang klase ng experience way back before, no. So, yan. Yun yung parang pinaka-niiiwasan ninyo. Lalo na yung iba sa inyo ayaw ninyong maulit. Yung iba kasi may experience na posibleng nangyari na sa inyo. Kaya parang ayaw ninyong mangyari sa inyong mga anak. No? So, may ganun. Okay? For other messages naman dito, no? Mga ibang mensahe naman tayo. Meron tayong nakikita dito mga babes na nagpa-fantasize dito sa inyo. This person here is already thinking about you. Meron siya ditong ibang options around him or her. Possible na meron ding ibang nagkakagusto sa kanya, pero nakakita siya sa iyo ng marriage. Yan, no, Capricorn. So, parang kahit na ibang may mga taong nagkakagusto sa kanya, sa iyo niya nakikita yung potential ng magiging happy siya rito, no? Kung ang mapapangasawa niya ay kayo. So, kung may choices man rito, which is I do believe yes, with the 7 of Cups energy, hindi siya confused kasi nakikita ko rito, kitang-kita niya na kayo ang kanyang gustong makasama in the future, no? Nakita tayo rito ng Ace of Coins energy. That's a stable energy, commitment, and permanency, no? So, nakikita ko rito na yung passion, love, emotion, meron siya sa inyo. Pero dito sa mga ibang nakapaligid sa kanya, I'm seeing one or more than one na mga energies, no? Wala siyang pakialam dun, no? So, this could be someone right here na possible na nag-start na, no, ng panliligaw sa inyo, or you are already in courtship stage. But for others, this person here is not yet making a move, no? Pero nakakuha tayo rito, no? Nagagawa na siya rito ng movement, no? Little by little, and this person will start eventually. Might be as early as next week. Yan, no? Parang pagsisimula na rin ng June, yung iba magsa-start na rito, no? Na magparamdam na meron siyang something na nafe-feel for you, Capricorn, no? So, meron ko nakikita dito mga babes, na parang meron kayong energy dito, na parang feeling mo, meron kang bisita sa mga darating na araw, na parang iba yung energy mo, parang hindi ka mapakali, parang may energy ka ng pagkabagabag, hindi yung energy ng happy pero parang yung energy na parang mabubwisit ka sa araw na yun. Hindi ka excited pero parang meron kang nafe-feel na parang may kutob ka, na parang meron ditong, yung hindi aksidente hindi yung hindi masamang mangyayari, walang ganun Ang ibig ko sabihin dito, parang meron ka ditong nafe-feel na may energy palapit sa inyo, pupuntahan kayo, tapos kung sino yun, pwedeng hindi mo ka-close, hindi mo ka-vibe, no? Pero nararamdaman mo yung energy niya, no? Parang yun yung klase ng bisita, no, na ayaw mong patungtungin kahit dun sa unang bato ng tapakan ng pintuan nyo. Or kahit sa gate, no? Yung parang ayaw mong dumikit yung daliri niya sa doorbell nyo, or kumatok yung kanya ritong kamay sa pinto nyo, no? Itong klase ng energy na to ay posibleng yung energy na pwedeng hate mo, or hindi mo naman talaga siya hate, pero parang yung ugali niya hindi mo feel, you know? This could be anyone, no? Pwede rin naman na epal na kapitbahay, kamag-anak na pakailamera, pwede rin namang ex mo na ayaw mo nang makita. So, pwedeng kahit sino doon. Basta ayaw mo nung energy niya, kasi may energy siya rito na parang hindi mo mawarian, no, kung paano niya talaga nagagawa yung ganong klase ng energy, no? Kasi parang may energy siya rito na mahilig siyang manggambala. May ganun, Capricorn. Parang pag andyan siya, feeling mo hindi ka makakapag-relax, hindi ka makakapaghinga, no? Kahit nasa comfort ka ng iyong home. Yan. Okay? So, in short, hindi siya bisita, buisit ka. Yun, no? Buisit ka sa kanya. In short, buisita siya
Capricorn. So, maliban dyan, nakita ko ng energy rito, na posibleng meron dito, no, na parang nagpapasaya sa inyo. Bagay na pwedeng hindi naman tao, pero parang newfound interest. Pwede rin namang new hobby, no? Parang pag ginagawa mo to, nakakalimutan mo yung stress sa paligid, no? You find yourself, no, immersed into this one. Pero parang may energy ka rito na parang may feeling na, ano ba to, pag natapos ko to, ano naman kayang gagawin ko? So, parang nag-iisip na kayo kagad na parang may pagkalungkot doon. Parang paano ba yan, Miss Yan? Kunwari ganito, yung newfound interest ninyo is yung manood ng K-drama series, C-drama series, patapos na yung episode na pinapanood ninyo. Parang namamroblema na kayo kahit hindi pa ninyo tapusin. Parang kunyari may 2 episode pang natitira. Iniisip niyo na agad, ano pa kayong sunod kong gagawin? Or meron ba akong hanap nga ako ng ibang palabas na pa nonoorin, yung ganito sana ka-exciting rin yung kwento. Yan, no? O yung iba naman, parang feeling ninyo baka kayo ay nahihilig sa painting. Tapos patapos na yung painting ninyo pero wala pa kayong idea ng susunod ninyong ipipaint. No? Or baka naman, yung iba, no, nagko-cross stitch, mga ganyan. No? Or parang feeling mo patapos na yung kino-cross stitch mo, no, happy ka, pero parang may lungkot din, no? Kasi parang hindi mo alam ano na yung sunod kong gagawin or ano na ba yung next kong i-cross stitch or papanoorin or ipipinta. It could be anyone right here, no? Or parang kayo to na parang nag-i-enjoy kayo pero parang may fear na ano nang sunod. Yan, no? So may ganung klase ng energy, no? Isipin nyo na lang, Cups, no? Kung ano pa yung mga interest ninyo or interesante sa inyo, no, na gawin. At pwede nyo ilista yan sa notebook ninyo or sa phone ninyo, no, dyan sa inyong notes, diba? Ano ba yung mga gusto kong gawin yan, no? Baka makakuha kayo ng idea ng ano pa yung mga pwede ninyong pagka-interesan, bagong hobby, no, or mga bago ritong parang pwede ninyong gawin activities, no, mga ganun. Okay? So, maliban dyan, Capricorn, nakakita rin ako ng energy rito nag-iisip sa inyo, but this is the energy here of someone na, okay, iba ang energy. This is an outside energy right here, no, with the Hangman. And kung sino siya, nasa hindi siya komportableng sitwasyon ngayon, no? At kung sino man tong energy na to, no, hindi siya ganun ka-komportable, pero parang iba sa inyo, may energy na person nyo to, no, lalo na kung LDR kayo. Okay? Hindi siya komportable sa sitwasyon niya. Pwedeng naho-homesick siya rito, pero mas inaalala niya pa rin kayo, Capricorn. This person here is missing you. So, kahit na mahirap na malayo sa inyo, yeah, I'm getting an LDR vibe, no? Pwedeng nagtatrabaho siya sa ibang lugar, pwedeng ibang bansa. Basta may physical location kayong apart, no? So, nakita ko dito that this person here is mas inaalala niya kayo, no? Compared sa sarili niya rito, kahit na meron rin siyang parang mga uncomfortable na situations, no? Baka nag-a-adjust pa lang siya dyan, or baka hindi siya ganun ka-okay sa kanya rito makasama sa trabaho, no? So, yun yung mga situations na dinideal niya dyan. Pero, mas iniisip niya pa rin kayo, nakakain na ba kayo? Kamusta na ba kayo? Excited siya rito na makita kayo, no? Makausap, no? Yan. So, pwedeng video call, no? Basta, an energy of someone here na concerned sa inyo at mas iniisip niya kayo kaysa sa kanyang self. So, yeah, ito yung mga messages right here for you, Capricorn. Thank you so much, no? And yeah, may pahabol ngayon lang mga babes, no? Meron ditong energy na possible na merong perang dumating sa inyo. Pero itong pera na to ay parang energy ng ibibigay sa'yo. Ano? So, possible na ito ay maganap talaga June talaga. So, antara, may pabigay. So, yeah, na-receive this blessing here of money. You will receive money this June 2025. So, yeah, thank you so much again in Viriana on me for the girls in Yana. Do not for the boys. Sarang iyo, love and light. And